Sugod po tayo sa kainang ito sa Maynila na kinilala ng prestigyosong Michelin Guide. Ang kanilang specialty, Pinoy comfort food mula Luzon, Visayas at Mindanao. May mainit na niluluto ngayon dito sa Malacanang. Hindi ito ang sagot ng administrasyon sa mga nanggigisa sa kanila ha, dahil ang iniluluto rito, pagkain mismo. Sa labas lang kasi ng tirahan ng First Family ng Pilipinas, may isang lumang bahay na ginawang restaurant. At ang restaurant na ito, kabilang lang naman sa ginawaran ng Bib Gourmand ng Michelin Guide. Ang mga putahing isinuserve nila rito, heirloom recipes o mga minana pa ng may-ari na si King sa kanyang Lolo Heracleo mula sa Ilocos at Lola Oswalda na mula naman sa Sulu. Ito yung kabel at ang kanila pong menu o cuisine dito, buong Pilipinas halos from north to south, Ilocano dishes hanggang sa pagkain ng mga tausog sa Sulu. Haliho kayo. Hi! Good morning, Chef! Good morning, good morning. Kamusta po kayo? Congratulations! Ang galing! Ano nga kinako nyo, Bib Gourmand? Bib Gourmand. Wow! Si King, kapatid ng chef na kinilala rin ng Michelin Guide, si Chef Miggy, na noon lamang nakaraang linggo, itinampok din natin. Dahil ginawaran din ng Michelin Bib Gourmand ang kanyang restaurant na Palm Grill sa Quezon City. Taga saan ang lolo't lola mo? Ang lola po, Ma'am Jess, is from San Nicolas, Ilocos. Ilocano? Oo. At ang lola ko man po is from Sulu. Wow! Yes. So, yung lolo ko po is a physician. During the 1950s, he was tasked to open the Sulu General Hospital. Ah, okay. Oo. Sa Sulu, doon niya po nakita ang aking lola. Yung lola ko naman po, Ma'am Jess, is a historian, educator, turned politician naman po. Yung pagkain nila rito, may love story. Ang una naming lulutuin, okoy ng kanilang Lola Oswalda. So ito yung gulay natin na kalabasa at kamote na dilaw. Okay, tama. Okay. Tapos ito ang butter mixture po natin, Ma'am Jess. Yung butter, chef, is It's rice flour? Yeah, rice yes. flour. It's rice flour, into the cornstarch, salt, pepper, Okay. to taste po. Tapos, Ma'am Jess, siya po ay ating babalik na rin. Okay. Kaya set na din. Once golden brown na po siya, Pwede na, chef, no? yes, that's when we know that our foil is ready. Ayan. Perfect sa suka. Isa pa sa kanilang ipinatikim, ang pampawi ng pagod ng mga tiga-Western Visayas, ang kansi. Ito po yung parang sinigang version ng Visayas. So ang pampaasim ho nila, ito yung remarkable dito kasi sa atin sa Luzon, sampalok, kamyas, minsan mangga, santol. Sa kanila, batuan. Yung kanilang kansi, may langka. So I suppose oil. So ginigisa. Atsuete. So lalagay po natin siya. Okay. So, And then, sous chef kamatis. Importante po, Ma'am Jess, kailangan yung ating kamatis po ay ripe or pulang-pula. hinog. Kaya mamula-mula po yung sabaw ng kansi. Yes, tama po. Kasi yun po nagbibigay ng distinct color at flavor po ng ating kansi. And then, batuan na. Susunod po natin yung ating batuan. Okay. Ang ating langka, Ma'am Jess, sige po, ay pinakuluan na. Pre-cook na yung langka. So, isay na po natin siya. Tignan ito. At dadagdag na po natin ang tubig. Tanggal. Pag ito po, Ma'am Jess, na kumulo na, pwede na po natin siyang reserve. Let's try. Itong rice nila may something sa ibabaw. Yes po, ma'am. Ano yun, King? Yung garnish po ng rice natin po, ma'am, is the bubok po, ma'am. Bubok? Opo, it's Ano a yun? toasted coconut po siya, ma'am. Eh dahil may Ilocano blood din kayo. Opo. Mangantayon, apo. Oh, yun.
Walang pinagkaiba sa sa sinigang natin. Except na yung sabaw niya, medyo manilaw-nilaw na mamula-mula kasi merong kamatis. Ngayon naman, tikman natin yung kanilang okoy. Yung kanilang okoy, very balanced. Malutong, chewy din yung kalabasa. Hindi nila tinipid sa hipon. Sarap. The way we prepare the food po, ma'am, there's nothing too fancy. Just old way of cooking. Kung ano lang yung alam nating okoy. Parang sa tuwing linggo, pag pupunta sa mga bahay ng lola natin or lolo, yung hearty meal made with the love ng fresh ingredients. Nararamdaman mo yung pagmamahal ng iyong mga ninuno. Kasi yung pagkain nila hanggang ngayon, nandito natitikman natin. Isa rin sa kanilang house specialties ang kanilang lengua. Tikman naman natin yung kanilang lengua, Spanish style, original recipe. So, what's originally prepared naman po ito, ma'am? Ang sarap! Ang lasa at saka malambot. Sarap. Ang problema ko lang dito, yung mga pagkain nila, mapapakanin ka talaga. Buhay sa bawat putahe ang mga kwento't pamana ng kanilang lolo't lola na patuloy na isinasalin sa bawat sangkap. At kahit katapat lang sila ng Malacanang, ang kanilang kainan hindi pinapatakbo ng politika, kundi ng pagmamahal sa pagluluto na nakaugat sa kanilang pamilya. Ang ating pambato at tinawag na pambansang manika na si Atisa Manalo, makonquer kaya ang universe? Sa kanyang farewell speech sa Binibining Nyogyugan sa Quezon Province taong 2016, ito ang mga salitang binitawan ng nooy 19 anyos na si Atisa Manalo. Maraming salamat po and please bear with me kasi maraming pagdadaan ng malay ng Miss Universe na kasunod nito. Makalipas ang 9 na taon at makailang ulit na pagtatangka, ang sinabing yon ni Atisa na manifest niya. Si Atisa kasi hindi lang rumampa sa Miss Universe pageant. Maria Atisa Manalo, Philippines! Itinanghal ding third runner-up. Ikaw ang diwata. Nito lang Biyernes, ginanap ang coronation night ng Miss U sa Thailand, kung saan nakipagpuksaan si Atisa sa 120 candidates. Siyempre, all out ang suporta ng mga kababayan niya sa Candelaria, Quezon Province. Paglabas pa lang ni Atisa sa screen, dumagundong na ang sigawan. Maria Atisa Manalo, Pilipinas! At nung tawagin na ang top 30, pasok sa banga ang Jusa. Sa swimsuit round, ipinakita ni Atisa ang kanyang kabog na pasarela o lakad. Please take the stage, Philippines! Kaya pasok pa rin siya sa top 12. Pagtungtong ng evening gown competition, mas pinatingkad ang kanyang pambansang munyeka aura sa Miss U. Joining her is Sa pagpapatuloy ng kompetisyon, Philippines! dumiretso si Atisa sa top 5. Pinakamataas na nakamit ng Pilipinas sa nakalipas na 4 na taon. Please choose a question.
At dumating na nga ang pinakainabangang Q&A o question and answer portion. As a global ambassador or citizen, what will be your contribution to humanity? I want to be the hope of people. I come from a very poor background. I started pageants at 10 years old to put myself through school and to lift my family out of poverty. And if there's anything that I want to show the universe, I'm here right now. I'm standing as Miss Universe because I was able to get myself out of any situation because I was hardworking, I was persistent, and I fight for what I want. Thank you. Bago makasampa si Atisa sa Miss U stage, hindi naging biro ang kanyang naging paglalakbay. Half Filipino, half Finnish si Atisa. Laki sa simpleng buhay sa probinsya. Sila'y naglalaro dito, nangunguhan ng mga bulaklak dyan, ng mga orchids. Ay sinasabuyan siya ng mga bata ng bulaklak at siya yung naganap na Mama Mary. Taong 1992, nung lumipad pa Israel ang kanyang inang si Elsie para maging caregiver, doon niya nakilala ang ama ni Atisa hanggang sa nabuntis siya. Umuwi si Elsie ng Pilipinas pero ang tatay ni Atisa na tiga Finland hindi sumama sa kanya hanggang naputol na ang ugnayan nila sa isa't isa. Alam mo yung longing for a father? Pag dumadating sila, nakatingin lang anak ko, tapos sumasalubong yung mga pinsan niya. Nakikisalubong din siya, nagpapabuhat siya. My biological father, I've never met in person before, but he reached out to me a few years back. Nangangamusta siya every once in a while, pero it's not enough for it to be called a relationship. Ang pangungulila ni Atisa sa isang ama napunan ng kanyang stepfather na si Reynante. Ayaw niya nung una, parang galit siya nung una, pero nung nakita niya na love ko siya, yun, sumasama pa yun sa akin dati. Pag nagtatricycle ako, nandun yun sa unahan. Bata pa lang, ang face card ni Atisa, palaban na. Sabi nila, uy, ang ganda naman mami ng anak mo. Siguro paglaki niyan, beauty queen yan. Hanggang noong 2008, sa edad na 10, sumabak siya sa kanyang unang beauty contest. Ang premyo noon, 1-year tuition fee na libre. Murang isip pa lang siya, alam na niya yung situation namin na we are not rich. So bago po siya naging candidate ng Miss Universe, dito muna siya naging beauty titleist sa stage na ito. Hanggang sumabak na rin siya sa iba't ibang national pageants. Sa bawat galaw mo, girl, you shine so bright. Bawat ngiti mo, parang city light. Alam mo yung mother instinct na tinatawag? Hindi siya pwedeng tumigil kasi sa puso ko, alam ko, parang may nakalaan sa kanya. Liwanag ng between. At nito lang May 2025, matapos ang 3 subok, tila nagkatotoo ang kutob ng kanyang ina. The Miss Universe Philippines 2025 is Quezon Province! Si Atisa, kinoronahan Miss Universe Philippines 2025. Congratulations, Atisa Manalo! We're the Philippines. We're a powerhouse. We'll make sure that we can get the 5th crown. Puspusan ang kanyang pag-iensayo. O Atisa, o aking reyna, pambansang manika, Pilipinas, sa'yo ang korona. Bago ang pinakainabangang finals ng Miss U, si Atisa nakipagbardagulan muna sa National Costume Competition bilang reyna ng mga fiesta. The embodiment of celebrations and good vibrations, Philippines. Ang kanyang national costume, pinangalanang Festejada, traje de mestiza na ang disenyo sa ibaba hango sa 3 sikat na pista sa Pilipinas. Ang Panagbenga Festival ng Baguio, Giant Lantern Festival ng Pampanga, at Pahiyas Festival ng Quezon Province na kanya ring probinsya. Gawa ito ng Filipino designer na si Mac Tumang na siya ring gumawa ng tinawag na lava gown ni Miss Universe 2018 Catriona Gray.
Una niyang sinabi, my concept that I really want is I want to be yung festival queen. Gusto niyang makasayaw sa costume and of course, beautiful and big. Napangangari ng lahat sa swimsuit performance ni Atisa sa preliminary, kung saan para bang may sarili daw siyang ring light. Sa evening gown competition, lalo pa siyang nagningning. Suot ang isang ice blue crystal-studded evening gown na kumikislap sa bawat hakbang. At nitong Biyernes, sumapit na nga ang most beautiful day in the universe. Philippines! Please take the stage. Philippines! Philippines! Kung saan umabot si Atisa sa top 5, pero may round 2 pa pala ang Q&A. If you win the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower young girls? I work with an organization called Allen Academy, where we work with young people to provide them opportunities to make them realize that it doesn't matter what your life circumstances is, it doesn't define where you will go. And I want to continue working with Allen Academy in a bigger platform like Miss Universe to pursue making sure that people who come from low-income backgrounds are given the same opportunities as everyone else. Thank you. The third runner-up is Philippines. Sa huli, si Atisa itinanghal na Miss Universe third runner-up. Ang nag-uwi ng corona si Miss Mexico Fatima Bosch. Pero pinutakte ang social media ng mga puna sa naging resulta. The new Miss Universe 2025. Walang matatahimik sa results ng Miss Universe. Cooking show na naman talaga. Lalo pat sa Miss U ngayong taon, may ilang kontrobersya. Si Miss Mexico nag-walk out nung siya raw ay pinagalitan ng isa sa mga organizer. He called me dumb because he had problems with the organization and I think that's not fair. Sunod namang may isa sa mga judges na nagsabing parang luto raw ang pagkakapili sa top 30. Gayunman, hindi pa rin matatawaran ang naabot ni Atisa sa kompetisyon. Masayang-masaya kami sa narating mo. Proud na proud kami. Yung tinatawag nilang third lang ay hindi natin pwedeng tawaging lang yan. Maging totoo ka pa lagi sa sarili mo. Laging pairalin ng pagiging mabait. Very proud mom. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa pagmamahal, sa tiwala. Sana po ay proud kayo sa performance ko. Thank you po. Maria Atisa Manalo, Pilipinas! Mukha mong kay ganda, kay wagas, kay ligaya. Atisa, oh aking reyna. Maraming salamat pa rin, Atisa Manalo. Sa puso ng bawat Pilipino, ikaw ang panalo! Laban lang kasi kapag determinado kayo, kapag porsigido kayo, unti-unti nyo ma-achieve talaga yung mga pangarap nyo. Pasabog ang binitawang mga pahayag ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid, si President BBM. Sa ginanap na rally sa Luneta ng libu-libong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para manawagan ng transparency at accountability sa gobyerno, nagulantang ang sambayanan sa pahayag ni Senator Amy Marcos laban sa kanya mismong kapatid, si President Bongbong Marcos Jr. Bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya
ang problema sa kanya. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Ang pahayag ng senadora agad inalmahan ng Malacanang. This is definitely a desperate move. Batid ko na nagda-drug siya. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. Ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid? Dahil sa adiksyon, nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Walang basihan. Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Ang presidential son at Congressman Sandro Marcos naglabas din ng pahayag laban sa kanyang tiyahin. For her to betray her own family brings a lot of pain to me. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon. Magpapa-DNA test ako. Magpa-hair follicle test sila. Bagay na tinanggihan na noon ng Pangulo. No, why should I do that? What is a public trust, public office, public has nothing to do with a follicle test. Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? Pero ayon naman sa ilang publication, hindi raw nag-donate ng kidney si PBBM sa kanyang ama. Ang isa raw kasi nitong bato sa unang kidney operation mula sa donor na sundalo. Anak naman daw ng masahista ang sa ikalawang operasyon na parehong ni-reject ng katawan ni FM Senior. Samantala, ang tinukoy naman ni Senator Amy ang pinaingay ni Sandro na ang senadora hindi tunay na kapatid ng presidente. Mula pa sa mga usap-usapan noon na si Amy di umano anak ni dating First Lady Imelda Marcos sa dating mayor ng Manila at political rival ni Marcos Sr., si Mayor Arsenio Lacson. Lalo't may pagkakahawig daw sila. Pero ang isyong ito, matagal nang pinabulaanan ni Mrs. Marcos. Ano kaya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sinasabi, naku si Amy, anak ni Arsenio Lacson. Bakit Paano naman? nangyari yun? You never heard that? You never heard that there was talk? I only saw Mr. Lacson twice in my life. You were not fooling around. And I never fooled around. Yeah. Malinis ako. Matagal nang nababalot ng mga kwento-kwento ang pamilya Marcos, lalo na nung panahon ng martial law na hindi malaya ang media. Nandiyan ang totoo raw na Bongbong Marcos matagal nang patay at ang humaharap daw sa publiko ngayon, double lang niya. Minsan ko nang natanong si BBM tungkol dito.
Governor, pasensya ka na, medyo nakakatawa ito. Pero marami nagtatanong, ikaw daw ba ang tunay na Bongbong Marcos? Yan na naman yung kwentong yan. Dahil daw nagkagulo, nagpaaway or something, in the midst of that away, nasaksak ako. Hindi namatay ako, pero yung nanay-tatay ko, imbis na ilibing ako, ginawa nila, naganap sila ng panibagong bongbong daw, pinalaki, yun ang hinarap sa tao. Walang makapagsabi kung saan nagsimula ang kwentong ito. Tiniyak lang ni Bongbong, siya ang orig. Samantala, ang iringan ng magkapatid na senadora at presidente, malalim daw ang pinag-ugatan. 2021, nung nagsanib puwersa ang mga Marcos at mga Duterte para sa tinawag nilang Unit Team, hanggang hindi na naitago na meron na palang hidwaan sa pagitan ng presidente at ng senadora. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. At nang ang tinawag na Unit Team, naghiwalay si Senator Amy, humampi sa mga Duterte. The virtue of the warrant authorized issued by the ICC for crimes against humanity. Lalo pa nung ang dating Pangulong Rodrigo Duterte inaresto at dinala sa The Hague. Matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Nakikita ko lang pag public events. Hanggang tila naghalo na nga ang balat sa tinalupan sa rally ng INC kung saan nagsalita si Amy. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Blood is thicker than water. Pero dito pinakita ni Senadora Amy Marcos that politics is thicker than blood. Nung pinadala sa The Hague ang ating dating Pangulo, naging very vocal si Senator Amy Marcos dun sa position niya. And many people are saying na kaya ito ginawa ni Amy Marcos is to salvage yung chances niya for the elections. And then nung biglang pihit niya papunta sa mga Duterte and she became very vocal, biglang umangat yung kanyang numero. Kung ang talagang layunin dito ni Senadora Amy Marcos ay pabagsakin yung panunungkulan ng kanyang kapatid, ito yung nakita niyang paraan para talaga galitin yung taong bayan. Kung sakali na magkakaroon tayo ng isang uprising, magiging constitutional successor si VP Sara, maaari siyang pumili ng kanyang magiging Vice President. And maaari niyang piliin si Senator Amy Marcos. Kung yun ang mangyayari, magiging maliwanag yung naging agenda na ito ay hindi bunsod dun sa kagustuhan talaga niya na itama yung pagkakamali ng kanyang kapatid, kundi bagkus isulong yung kanyang politikal na hangarin. Daming pakulo. Mahiya naman kayo, Diyos ko po. Batid ko na nagda-drug siya. Kung totoo man, dapat hindi niya ginanon. Kasi for the family na lang nila yun. Wala namang background story yung mga nakikinig. Ang mangyayari, magiging emotional decision ang mga viewers kung sino ang papanigan nila. Itong mga aligasyon na to ay hindi po pwedeng isa-isang tabi lamang ng gobyerno. Kung totoo man na meron tayong isang Pangulo na nasa ilalim ng impluwensya ng pinagbabawal na gamot, yung talagang kakayahan niyang maglingkod ng tama, tuwid at tapat sa ating bayan, talaga namang questionable. Ang problema ngayon, hindi na ito simpleng away pamilya lang na nabunyag sa publiko. Batid ko na nagda-drug siya. Dahil matindi ang mga pasabog, nakababahala ang epekto nito sa buong bansa. Hindi bangat may kasabihan na kapag ang mga higante naglaban, ang higit na kawawa ang mga maliliit na natatapakan. Sumisikat na sexy actress na tiga Agusan del Sur, dead on arrival sa ospital sa Quezon City. Ano nga ba talaga ang sanhi ng kanyang pagkamatay? Ang kanyang face card, palaban.
umaapaw ang sex appeal. Kaya naman, daan-daang libo ang followers niya online. Siya ang 23 anyos na modelo, si Gina Lima. Nito nga lang nakaraang linggo, nakapag-post pa siya ng video, masayang sumasayaw ng naka-swimsuit. Kaya ang kanyang followers nagulantang na lang sa sunod nilang nabalitaan. Si Gina isinugod daw sa ospital ng kanyang ex-boyfriend. Declared dead on arrival at about 9 p.m. ng November 16. Bumuhos ang simpatya sa mga naulila ni Gina habang nakatikim ng galit mula sa publiko ang dating nobyo nito, si Ivan. Ngunit ang mas gumulantang sa publiko, 3 araw matapos pumanaw si Gina, si Ivan naman ang sumunod na natagpuan, wala ng buhay. Unbearable, unacceptable, sa pada hindi ko kaya. I'm trying, hindi ko kaya. It's 1,000 volts of heavy heart. Ano nga ba ang katotohanan sa pagpanaw ng dating magkarelasyon? Sa bayan ng Bayugan sa Agusan del Sur sa Mindanao, lumaki si Gina, bunso sa 4 na magkakapatid. Sa gamay pa na sila. Isudyod sa una. Dako sila nga walay mama. Pero bilib ko mga managsuon kay arisgada gyud silang panginabuhi. Sarili yung kayod nila nga makuan sila, mahiyahay sila kinabuhi. Sa hangaring maiahon sa hirap ang buhay, 14 anyos pa lang daw si Gina nakipagsapalaran na sa Maynila. Dahil sa taglay niyang ganda at pangmodelong hubog ng katawan, sinubukan niyang pumasok sa showbiz, umarte sa pelikula, naging freelance model at product endorser din. Nagawa mo dito? Ikaw mag-drive! Pero hindi naman daw nag-iisa si Gina sa Maynila. Nakahanap daw kasi siya ng home away from home sa piling ng kanyang nobyong si Ivan. Makulit siya pero napakabait niya. He's a very intelligent student. Yan lang, siyempre, may pasaway pa rin talaga. Pero lagi sa akin pinababit ng maliliit para kami. Gusto ko piloto, like attendant. Iba raw ang tinahak nitong landas. Dahil matangkad at matipuno, imbes na magpiloto, pumasok ding modelo. At ang piniling karera ni Ivan, ang naging daan din para makilala niya si Gina, na kalaunan, kanyang naging kasintahan. Lagi niya naman sinasabi sa akin is, ano naman niya si Ate Gina. Pero makalipas ang halos 4 na taon, ang pagsasama ni Gina at Ivan na uwi sa hiwalayan. Surprise! Hanggang sa nabalitaan na lang daw nila na sinubukan pang ayusin ng dalawa ang kanilang relasyon. According sa best friend ni victim, ay nag-inuman daw sila sa kondo, silang dalawa. Kinaumagahan, umuwi sila sa bahay ni Ivan. Sa CCTV footage na ito, makikitang sinita pa ni Gina si Ivan nang hindi nito binati ang kanyang tatay Cesar. Dapat umalis na siya ngayon. Sulitin mo na. Alam mo na wala na ako ng tatay. Pero nung gabing yon, nabulabog na lang daw sila nung si Ivan naging aligaga. Nang pumatok saan si Ivan, wala akong narinig ng gulo o ano. Saka nung makita ko naman si Gina, andun lang siya sa tabi ni Ivan sa pwesto niya. Pero ang ikinabahala ni Cesar, ang estado ng mga sandaling yon ni Gina. Stiff na talaga siya. Para bang ramdam mo yung isang taong grasping for air. Unat na yung paa, distorted yung kamay. Isinugod si Gina sa ospital kung saan idineklara na itong dead on arrival. Ang balita sa biglaang pagpanaw ni Gina agad nakarating sa kanyang mga kaibigan. Kaya sumugod din sila sa ospital. Dahil di umano sa mga nakitang pasa sa hita ni Gina, tinutuban sila na baka raw binugbog ito ng dating nobyo na dahilan ng pagkamatay nito. Kasi nandun si Ivan sa loob ng kotse. Tapos dumating yung dalawang lalaki, wala. Wala dito!
Binuksan niya yung pinto sa may driver side, sa likod. Doon natak si Ivan, si Nipa. Ang hirap na kasi kuya kayo. Umatwas na kami ni Butchoy. Frustration din. Si Ivan hindi nakaligtas sa mga pambabatikos online. Pero ang mga aligasyon kay Ivan, mariing pinapabulaanan ng kanyang pamilya. Nagalit nga po. Kung kilala niyo po kasi talaga siya, alam mo hindi niya kayang gawin yun sa babae. Wala kami magawa kasi ang dami ng tao na nagsasabi na sinasaktan niya yung babae. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Quezon City Police District, may mga nakita mang pasa sa katawan ni Gina. Hindi raw ito ang naging rason ng kanyang pagkamatay. Ang ikinasawi raw nito, heart congestion at congested and edematous lungs. Nanikip ang kanyang dibdib hanggang sa binawian siya ng buhay. Sa initial investigation regarding dun sa physical assault, so wala tayong nakita doon na may commotion sa kwarto at saka yung everything organized kasi. Gayunman, hindi na nagawang linisin ni Ivan ang kanyang pangalan. Ilang oras lang kasi bago inilabas ang resulta ng investigasyon, natagpuan siyang wala ng buhay sa kanilang bahay. Niyakap ko siya, inawakan ko yung buhok niya, hinahalikan ko siya. First time that I've done that, well, I'm crying. Bakit ngayon ko lang ginawa? Dapat nung buhay siya, ginawa ko yun. Pero, late, hindi na niya naramdaman ginawa ko Pending pa rin po sa toxicology result. Undetermined pa rin yung cause of death hanggang lumabas yung toxicology ng forensic unit. It's 1,000 pulse of heavy heart. Hindi ko kaya Bakit ganun niya kadaling tinapos yung buhay niya? Nasagot ko na lang bilang Luciano, God is a plan on you. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa kaibigan ni Gina na sumugod at nanggulpi raw kay Ivan at nagpakalat din ng impormasyon na binugbog daw ni Ivan si Gina, subalit wala itong tugon. Napaka mapanganib yung fake news and misinformation. Dapat maging sensitive tayo sa mga nakikita natin online. At especially yung mga pinopost natin. Tandaan natin na behind every situation is may story. Ang mga mental health issues ay maraming triggers ito. Mas maganda we empathize at nandun lagi yung ating kindness. Behind every smile natin or any emotion natin pinapakita ay syempre may mga kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan. Instead of hihilahin pababa, mas maganda magtulungan tayo. Sa huli, 2 buhay ang nawala, 2 pamilya ang ngayoy nagluluksa. Pero ang mas nakababahala kung gaano kabilis kumalat ang mga hindi naman kumpirmadong balita. At kung gaano rin kabilis ang mga itong paniwalaan. Ingat po sana tayo sa mga binibitawan nating salita dahil pwede ang mga itong makasira at makabawi ng buhay. Ako ang inang Sierra Madre at proprotektahan ko ang aking bansa sa kung anumang kapahamakan. Lumubay ka na! Ang social media accounts nitong mga nakaraang linggo binaha ng skits at AI-generated videos tungkol sa Sierra Madre. Iingatan ko kayo hanggang dulo, basta iingatan nyo din ako. Pero kung totoo man daw na makapagsasalita si Sierra Madre, marahil hihingi na raw ito ngayon ng tulong. Ilan kasi sa bahagi nito halos makalbo na. Katunayan, ang nawalang kagubatan mula mga taong 2003 hanggang 2020 kasing lapad na raw ng halos 6,000 na football fields. At hindi lang ito, dahil sa illegal logging. Ito isa sa mga troso na naanod mula sa bundok
At ito, talagang kitang-kitang pinutol. Bunsod din ng malawakang mga minahan. Mula Maynila, bumiyahe ang aming team ng 9 na oras patungong probinsya ng Isabela. Ayon kasi sa datos ng MGB o ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR noong December 2022, dito matatagpuan ang isa sa 2 metallic mines na nag-ooperate sa Sierra Madre, ang minahan ng nickel sa bayan ng Dinapige, ang Dinapige Mining Corporation. Ang barangay Dimalwadi, isa sa 6 na mga barangay na sakop ng minahan. Ito rin ang pinakamalapit na barangay sa mining site. Grabe, sinira nila yung bundok ko. Yun hanggang taas oh. Sa satellite image namang ito, makikita ang lawak ng pinatag na bahagi ng kabundukan. Sa pagtatanong-tanong ng aming team, hati ang opinyon ng mga residente tungkol sa operasyon ng minahan sa kanilang lugar. Pabor ako, ma'am. Doon ako kumikita, ma'am, pambuhay ko sa pamilya ko kasi di man ako nakapag-aral, ma'am. Tutol kami noon, ma'am, kaya lang yung inihiling namin na project, nagbibigay sila. Kaya nga hindi na kami umiimik. Tapos yung mga bakod namin, school namin na ipapatayo, ma'am. Yung mga mahihirap, umangat din ng kaunti, makapagpaaral ng anak. Kahit na may mining, hindi namin gaanong nararamdaman yung pag-unlad. After 25 years, wala na sila. Paano na kami? Si Mang Rogelio, pabor daw dati sa operasyon ng minahan. Katunayan, minsan pa raw siyang nagtrabaho roon. Pangako nila, lahat ng pribilehiyo may ibibigay. At ang alam ko, maganda yan para umunlad ang barangay. Pero kalaunan, umalis din daw siya sa minahan nung siya'y naging senior citizen at piniling muling magbungkal ng lupa sa bukid. Dito na raw niya napansin ang epekto ng minahan sa binalikan niyang sakahan. Ang tubig kasi na dumadaloy sa kanilang irigasyon, naging kulay pula. Nahaluan na ng metal na laterite na nagmula rin sa mga minahan. Yung laterite, pag pumapasok sa irrigation namin, dito dumadaan. Meron din kaming kanal doon. Sa kabilang yon, siya ang nagkukuhanan namin ng tubig pero galing din dito. Yung basura ng mina, umaabot sa aming mga tubigan. Pag umabot sa aming mga tubigan, nababansot yung aming mga pananim. Lumalason sa palay. Nandito po, ma'am, yung aming inani noong October. Lumiit din daw ang naiuuwi niyang kita. Maabot ako ng 104 doon noong una. Pero sa ngayon, pinakamataas ko na lang 70 pababa na. Parang nakuha na namin ng apekto dyan sa mining. Sa aming pananaliksik, napag-alamang July 2007 nung inisyuhan ng MGB ng DENR ang nooy Platinum Group Metals Corporation ng MPSA o Mineral Production Sharing Agreement. Kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng isang mining company na nagbibigay pahintulot na mag-explore, mag-develop at mag-produce ng mineral resources sa isang lugar. Naipasa ito sa Geogen Corporation noong 2009 hanggang nakuha ng Dinapige Mining Corporation noong 2015. Kaya pinayagan itong magsagawa ng mining exploration activities sa Isabela sa loob ng 25 taon o hanggang 2032. 2021, nung nag-full swing ang operasyon ng minahan. Pero makalipas lang ang 4 na taon, ganito na kalaki ang ipinagbago ng bahaging ito ng Sierra Madre. Samantala, ilang kilometro lang ang layo mula sa barangay Dimalwadi, narating din ng aming team ang entrada papasok sa minahan ng DMC o ng Dinapige Mining Corporation. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa kanilang opisina pero hindi nila kami pinahintulutang makapasok sa minahan. Gayunman, nagpaunlak ng panayam ang kinatawan ng DMC. Noong 2020, nung nasecure na rin po namin yung mga permits, Environmental Protection and Enhancement Program and Environmental
impact assessment. Doon na rin po kami nag-start para sa pagmimina. Gusto ko lang pong iklaro na wala po kami sa loob po ng Sierra Madre. Meron po kaming 1.1 kilometers simula po doon sa buffer zone, doon sa protected area ng Sierra Madre. Pero para sa Greenpeace East Asia, kaduda-duda ang operasyon ng DMC sa Isabela. Alam natin na ang mga malalaking kumpanya na to, ang pakinabang ng mga mina to is of course profit. Kapag umalis na yung kumpanya, kapag namina na lahat, wala nang matitira sa kanila. Tapos degraded pa yung environment. Lose-lose situation. Hindi naman natin sila masisisi kung ganyan yung magiging impression nila. Karoon naman po ng assessment po ang MGB together with the third party na nasa 86% naman po yung pabor para mag-mina po kami. Grabe, sinira nila yung bundok ko. Ang tanong ngayon, kung may mga negatibong epekto pala ang operasyon ng minahan sa Sierra Madre na isa pa man ding protected area, paano at bakit pinayagang mag-operate ang DMC doon? Sinubukan ng aming team na kunin ang panig ng MGB DENR na siyang nag-issue ng pahintulot sa DMC pero tumanggi silang magpaunlak ng interview. Ay, mahalaga sa amin yan, ma'am. Pag may bagyo ito, nakakaharang sa amin para hindi masalanta yung aming mga bahay, mga ari-arayan, pati yung aming mga pananalapi. Kung ang mga probinsyang sinasandigan ng Sierra Madre sa Luzon ay madalas nasasalag mula sa bagsik ng mga bagyo. So gayo guys, baha. Sa Barangay Guadalupe naman sa Cebu City, ibang kwento ang nangyari. Hindi na nakapigil ang mga bundok sa rumaragasang ulan. Kaya nung bumuhos si Bagyong Tino, nilamon sila ng baha. Makapal, maputik, at kulay tsokolate. Ang malaking bahagi ng pader ng bahay ni Lucilo natibag sa lakas ng ragasa ng baha. Kusog ang ulan ba? Din kami nagliki man siya, naggawas ang tubig. Wala na kayong magawa. Mabilis akong paggawas tubig. Sa una, mabahaan mi diri, normal ra ang tubig. Karon kay dili naman anapog naman gyud siya. Kuan man siya, amo man siyang ikuano kanang mainan ni, balde. Kay di man gyud siya mo gawas kung wala pa ni ang pressure washer. Ang putik kasi parang may halo raw na anapog o weathered limestones o yung mga batong kupas na ang kulay na madalas ginagamit sa construction. At ang itinuturo nilang pinagmulan nito, isang high-end subdivision na itinatayo ngayon sa gilid ng isang kinalbong bundok malapit sa kanilang barangay. Kaya ang dagan sa tubig sa Monterrasas padung gyapon dito ug diri sa tubangan. Ang kontrobersyal na Monterrasas de Cebu. Ang Monterrasas de Cebu, isang hillside real estate development sa Barangay Guadalupe. Para ito maitayo, kinailangang kalbuhin at tapyasin ang bahagi ng bundok. Taong 2006, nung unang i-develop ng Genvi Development Corporation ang proyekto, nabigyan din ito ng DENR, Environmental Management Bureau sa Central Visayas, ng ECC o ng Environmental Compliance Certificate. Taong 2019, nakuha ng 8990 Holdings Incorporated ang Genvi Development Corporation. Muli nitong itinuloy ang mga proyekto ng Monterrasas de Cebu. Taong 2023, nagkaroon ng 8990 Holdings Incorporated ng subsidiary company, ang Mont Property Group, na nakatuon naman sa high-end, luxury at premium development sa lugar. At ang isa sa mga proyekto nito, ang 19-story condominium na kung tawagin The Rise at Monterrasas. Ang disenyo nito, inspired daw ng hagdang-hagdang palayan o ng Banawe Rice Terraces. Pero ang proyekto, pinutakti ng mga batikos. Who gave the permits and compliance? Kalbo na, wala nang mga puno na mag-hold sa lupa. Ngunit ayon sa isa sa mga developer nito, ang civil engineer at content creator na si Slater Young, kampante sila sa isinagawang pag-aaral ng kanilang mga researcher at engineer na wala raw magiging masamang epekto ito sa kapaligiran. This whole structure is now spread out across the mountain, making it a whole lot safer and less yung environmental impact natin. By doing this strip also of greenery,
we are able to give back towards the mountain. Ang proyekto pinasinayaan November 2024. Sa parehong taon, nabigyan din sila ng approval ng DENR sa pamagitan ng inamyendahang ECC. Pero sa paghagupit kamakailan ng Bagyong Tino, ito ang mga naiwan. Ano na kasalanan talaga yun? Taga-Monterasas. Kasi sila doon, kapag umapaw yung dam nila, dadaan din sa amin. Hindi pa naglabas ng pahayag si Slater Yang. Hey guys! Pero sa kanyang vlog taong 2023, sinabi niyang kukonsulta sila sa mga eksperto. Our team is composed of dedicated architects, a lot of engineers and sustainability experts, and we went through about 300 revisions just to make sure that we build this according to the best practice possible. Sinubukan ng aming team na kuhanan muli si Slater Yang ng bagong pahayag, pero wala pa rin siyang tugon. Sa kabila ng mga aligasyong ito, nagpapatuloy ang operasyon ng Monterasas de Cebu. Nito lang Miyerkules, binisita ito ng isang arkitekto. Yun, yung mga project ni Slater, yung Sky Estates, multi-level na project. Ang ilang istruktura tapos na at meron ng nakatira. Gayunman, may malaki pa ring bahagi ng proyekto na kailangang tapusin. Ito yung part sa detention pond, tapos doon yung clubhouse. Samantala, sa ibabang bahagi ng nasabing clubhouse, matatagpuan ang tinatawag na detention pond o yung nagsasalok ng tubig na ibinababa ng bundok. Dumating yung bagyo, doon nakita yung problema. Si Jeffrey, trabahador sa paggawaan ng sasakyan sa ibaba ng detention pond. Sobrang ulan. Sa kasagsagan ng Bagyong Tino, nasaksihan daw niya kung saan mismo nanggaling ang tubig bahang nanalasa sa barangay. Dito po lumabas yung tubig. May parang butas daw kasi kung saan dumaloy ang maraming tubig mula sa detention pond patungo sa ibabang bahagi kung nasaan ang mga kabahayan. Kusog na ng baha. Sana nga mapatigil na. Kasi kawawa kami dito eh. Maraming nadadamay. Ang amua lang yun, bisag magsige mo bakbak, diha mo orgapon, di mo magunahon na, di mo makonsensya sa inyong gipang buhat. Kay kamera man gihapon maalaot. We're very worried about the situation nung sa malapit sa area ng Monterasas. Yung na-experience namin ng Typhoon Tino was very much different from Typhoon Odette. Nag-experience kami ng unprecedented levels of flooding and nakita natin na marami talaga na affected. Nagsagawa ng investigasyon ang DENR at nakitaan daw nila ang proyekto ng maraming environmental violations. Napag-alaman din ng ahensya na mahigit 700 na mga puno na raw ang pinutol sa lugar at 11 na lang ang natira sa 745 na naitala noong 2022, bagay na mariing pinabulaanan ng Mon Property Group. The claim that Monterasas de Cebu cut down more than 700 trees is grievously false, and we are confident that any evidence that may be presented to assert this narrative can easily be disproven. Inisyohan ng EMB ng Notice of Violation at Stoppage Order ang proyekto. Muli ring siniyasat ng DENR, ng Senro at ng Barangay Guadalupe ang water detention pond at nakita nila na ang ilan sa mga ito damaged o heavily silted na kaya't naapektuhan ang kapasidad nito. Ang issue sa Monterasas de Cebu, inimbestigahan na rin ng Senado. Average rainfall is 136 millimeter. Ang bumagsak po ng Tino is 183 millimeter. Sa lakas po ng ulan, talagang hindi po kinaya. Ang violation nga niya, yung during emergencies and heavy rainfall, wala siyang naging contingency plan. Kaya yung mga in-establish niya doon na mga kinompak niya because of the heavy rainfall, yun po ay bumigay at sumama sa waterway. Formal ding inilahad ng DENR ang paglabag ng developer sa Forestry Law, Philippine Environmental Impact Statement Law at Clean Water Act. Sino ba yung nagbulag-bulagan sa DENR-EMB para nabigyan ng ECC ang isang Darais at Monterasa? The one who signed the 2007 ECC is Alan Arangues. Yung 2024 po ay si Director Abrera po. It does send alarm bells ringing to see na yung nangyari sa Cebu, pagbibigay ng permit kahit na glaring yung mga problema,
Hindi lamang sa Cebu nangyayari yun. Maraming examples of different areas that unfortunately suffer the same situation. Ano ba talaga yung regulation na kailangan? At ano yung pagtutok sa regulation na yun? Paano ba natin nakikita yung papel ng DNR when it comes to enforcement ng mga regulations na yun? Kung paper pushing lang siya, wala tayong magagawa doon. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang DENR Region 7 pero hindi pa raw sila makapaglaan ng oras para sa isang panayam sa ngayon. Gayunman, sa inilabas na opisyal na pahayag ng DENR, sinabi nilang sakaling lumabas sa investigasyon na nagkaroon ng paglabag, hindi sila mangingiming magpatupad ng aksyon. Kabilang na ang suspension, multa at iba pa raw legal remedies. Sinubukan din naming kunin ang panig ng mga tao sa likod ng proyekto pero wala silang naging tugon. So kayo guys, baha. Isod kaya kanang pait, di rin pobre kay ikagid maigo gud sa kuno kay wa man kay sagang na dire. Wala may mabuhat. Kailan naman gisugdan. Kami may laot diri, kami may mabahaan dili man sila. Nakalipas na buwan, kalikasan din ang nagbuking ng mga kinurakot na proyekto ng gobyerno. Oh my God! Kalikasan din ngayon ang nagpapahiwatig ng puot sa paninira sa kanya. Ngayong galit na ito, tatalima ba tayo o tuloy-tuloy lang sa pagwasak sa atin pa namang tahanan? Tatlong araw na lang po, showing na sa mga sinihan ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Ang mga artista na gumanap sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie, hindi lang ginampanan ang mga nakakakilabot nilang role na hango sa totoong istorya. Pati sila may mga kakatuwang karanasan din sa totoong buhay. May ginambala ng isang haunted na manika. May pinaglaruan ng duwende. May parang hindi magising sa pagkabangungot. At meron ding nakakita ng multo. Ito ang nakakapanindig balahibo nilang mga karanasan. Years back, bumiyahe kami ng Ilocos para mag-shoot. Walang restrooms na nasa gilid. Sa gilid-gilid na umihi, hindi ako nagtabi-tabi po. Sa Waston, makatulog na rin. Then come the night na magpapahinga na lahat, binangungot ako. Tipong hindi ako makagalaw. Tapos yung assistant ko nandito, hindi ko siya maabot, hindi ko siya magising. Tapos may naramdaman ako na bumukas ng pinto. May duwending tumatalon sa dibdib ko. Parang nag-e-enjoy siya, terrorize kami. The next day, nung sabay-sabay kami nagbe-breakfast, nagbubulungan yung crew, yung lighting director, ako, lahat kami dinalaw ng duwende na yun. So, naihiyan namin yung bahay niya. That was my first and only time. I was in taping nung Dear Uge. Pagpasok mo dun sa side, punong-puno siya ng parang puro dolls. Lahat naka-white. Parang isa doon naka-itim. May bigat may something. May ma-feel ka, hindi mo ma-explain. Nagkatitigan na lang kami ni Ate Monat na Si Ate Monat yung assistant ko. Tao po? Pagbalik namin doon, hindi naman mabuksan yung pinto. Nagkatingin na lang kami ni Ate Monat ng, bakit ganon?
Tapos yun na, nag-connect na. Kaya isa sa mga siguro masasabi kong totoo yung mga dolls. Dati madalas ako mag-sleep paralysis. Hindi ko magalaw yung katawan ko pero kita ko yung kwarto. And then biglang lumubog yung kama. Meaning parang pag may tumabi sa'yo sa kama, may humiga or may umupo, alam mo yung parang yung weight, gaganon yung weight ng kama. Dumilat ako. Pagdilat ko, sa peripheral vision ko, may nakita akong batang nakasilip sa akin. Dito ko na, hanggang dito, yung kita ko. Katingin sa akin. Natakot na talaga ako. Tumayo na yung balahibo ko. So pumikit ako, nagdasal ako. And then nung nagalaw ko na yung katawan ko, yun, lumipat na ako ng kwarto. Napakita na sa akin ni Father Rex yung mga... Nung nasa set ako ng Gabi ng Lagim, parang nilamig ako. Hindi ko alam kung natatakot lang ba kasi ako or kinakabahan ako. Tapos tinanong ko yung mga tao sa paligid ko kung malamig ba, nilalamig din sila. Tapos hindi pala, ako lang daw. Isa sa mga producer sa news na biglaang namatay, na atake sa puso. Hindi ko siya nadalaw kasi nakabakasyon ako. Biglaan eh. Pagbalik ko, siguro a few weeks after, habang naghahanda ako para sa morning show ko dati sa DZBB, nagbago yung mundo, tumayo yung balahibo ko sa batok, tapos parang yung buhok ko rin, medyo tumayo. Pagtingin kong ganyan, kasi I was trying to get something from my drawer. Hindi ko alam kung nakita ko siya physically, literally, pero bakit may naiwang imprint sa utak ko ng image niya na dumadaan sa cubicle ko. Naniniwala ako na meron talagang mga multo kasi nakakita na po ako at na-experience ko po. Yung mga kwentong tampok po ay talagang piling-pili, sanib, pochong at berbalang. I think ang rich din ng folklore and ng mga paniniwala natin tungkol sa mga multo. Kasi bahagi yan ng history natin eh. Expect nila na talagang maganda to. Pinaghandaan tsaka ginalingan talaga ng lahat. Lalo na yung mga, syempre, aesthetics, yung mga effects natin, nagle-level up na tayo. Dapat abangan ng mga tao ang pagiging truthful ng mga story na ito. Kasi nga, true stories ito eh. And at the same time, makaka-relate sila. Mag-expect sila ng makabuluhang horror story. Kasi hindi lang to basta horror story na gusto naming manakot. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Sa episode namin na Pochong, it's about OFWs. Yung mga pinagdadaanan ng mga OFWs natin. Na yun palang horror na talaga yun. May mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Pangalawa, ang berbalang ay abuse of power, politics na sobrang relatable sa panahon ngayon. Hindi tayo papatalo. Nakampi natin ng Diyos. Sanib naman ay about siya sa relationship mo with God and mental health mo. Tawagin na ang buong pamilya at barkada at sabay-sabay nating harapin ang ating mga takot sa mga sinihan. KMJS Gabi ng Lagim the Movie ngayong November 26 na sa mga sinihan. Buong pagmamalaking inihahandog po ng GMA Pictures at ng GMA Public Affairs ang taunang inaabangang Halloween special ng Kapuso Mo, Jessica Soho, na ngayon isa ng ganap na pelikula. Mapapanood na simula November 26 sa mga sinihan. At narito na po ang official full trailer ng KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na alam, hindi ko naiintindihan kung ano nangyari sa kanya. Baka siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya.
Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ah! Masusunod ang kaluluwa mo, silbihan mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa Kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Laging. Halos 2 dekada na ang nakalilipas nung nawala at napadpad sa Lipas City sa Batangas si Mark John o mas kilala ngayong si Aika, isang parlorista. Sa panawagang mahanap ang kanyang pamilya, may mag-anak na tumalima. Sila na nga kaya ang hinahanap ni Mark John. Taong 2022, ang Tigalipa City sa Batangas na si Aika natanggap sa Marikina bilang stylist sa isang salon. Pero dito siya sa San Mateo Rizal nangungupahan. Sa loob ng 3 taon, dito umikot ang buhay niya. Nagbabaka sakaling baka dito rin niya mahanap ang kasagutan sa mga tanong na halos 2 dekada nang bumabagabag sa kanya. 5 taong gulang lang daw kasi si Aika nung siya'y nawala at magpahanggang ngayon hindi siya nasisiraan ng loob na mahanap at mahahanap din niya ang kanyang pamilya. Kaya ko sila hinahanap na gusto kong yung pera ko hindi lang sa akin napupunta. Gusto ko rin yung magaya ko yung sa mga nakikita ko na inilalabas sila sa simpleng bagay, ganon. Ipinost namin ang lumang litrato ni Aika sa KMJS Facebook page. Meron kayang tumalima sa kanyang panawagan? Hindi na maalala pa ni Aika kung saan talaga siya nakatira. Ang natatandaan lang niya, nagpalaboy-laboy siya sa kalsadang ito sa Lipas City sa Batangas taong 2007 hanggang napulot siya ng tricycle driver na si Benny. Ako'y nakapila. Paglabas ko, nandun yung bata. Para siya kuhan, pagod na pagod. Malayo maaari ang kanyang pinagbuhatan. Tinanong ko, sabi ko, Utoy, taga-saan ka? Hindi siya makasagot. Ang tangi lang daw niyang nasambit noon ang kanyang pangalan, Mark John Lopez. Itinurn over siya ng barangay sa tanggapan ng DSWD. Sabi ng DSWD, wala kaming sheltered para sa kanya. Sabi niya, Kunsala, pwede kang ikaw muna ang guardian niyan. 8 buwan silang nagsalitang nag-alaga raw kay Mark John. Hanggang taong 2008, ipinasok siya sa isang bahay ampunan sa San Pablo City, sa Laguna. Pero si Mark John tumakas. Mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang sarili. Nangalakal po muna ako, nag-parking boy. Hindi ko pa hinakaya yun. Naging cargador po ako, naging magpuprotas po ako. 12 years old, namasukan na po ako ng pagpaparlor po. Noon pa man, ramdam na raw ni Mark John na siya'y pusong babae. 10 years na akong Aika. Doon sa loob na yun na Aika na yun is
Maraming nagmahal, maraming umintindi, maraming kumupkop. Sa kabila ng mga bagong tumanggap at umaruga sa kanya, may malaking puwang pa rin daw siya sa puso. At ang makapupuno lang daw nito ang tunay niyang pamilya. Ilang beses po ako nagkaroon ng instinct na hanapin ko yung mama ko, hanapin ko pa rin yung papa ko. Yung part ng bahay namin is medyo bahain. Malapit kami sa ilog ng yung lola ko. Siya yung nag-aalaga talaga sa akin. Tapos yung ate Joy ko, yun ang naalala ko. Yung tatay ko po is nakakulong. Hinanap ko yung papa ko. Dahil may sinakyan po akong unang jeep. Hanggat sa napadpad po ako sa may Padre Garcia, Rosario, Batangas. Certificate of founding ko po, 5 years old po nila ako, ina-register. 18 years na po akong nawawala. So pinanawagan ko po yung pamilya ko. Kung sakaling makita nyo to, sana mag-message lang po kayo. At meron ngang tumugon sa aming ipinost na kapangalan ng ate ni Mark John na madalas niyang banggitin. Siya, si Joy, kapangalan daw ng bata sa poster. Ang matagal na rin nilang hinahanap, si Mark John Lopez. Pinsan ko po yung nawawalang si Mark John Lopez. Ang tawag po sa kanya dito, Mau. 5 to 6 years old po siya nung nawala. At talaga nga naman na kung magbiro ang tadhana, akalain mong sina Joy, katulad ni Aika, nakatira rin sa San Mateo, Rizal. Dito po yung yung dati pong fountain na hinahagisan po ng piso, tapos nagdadasal po, dito po yun. Tapos dito po siya madalas kasi kinukuha niya po yung mga piso-piso, ganun. Ang papa niya po, tawag lang po kasi namin dun, bansag lang po. Tapos nakakulong po siya sa Marikina City Jail. Ang ina ni Mark John o ni Mao, tiyahin ni Joy na si Carmelita. Disyembre raw nung nawala si Mao. Bibilang ko po siya ng pamasko. Sabi ko, dito ka lang. Umuwi po ako, kinaumagaan. Tapos ng mga tanghali na nakaluto na ako. Wala pa rin po siya, doon na ako nag-alala. Wala naman po kami para ipantustos pamasay araw-araw para hanapin siya. Kahit hindi ko man siya nahanap, araw-araw siya nasa isip ko. Mahal na mahal ko siya. Kaya labis-labis daw ang kanyang tuwa nung nabalitaang may katukayo ang kanyang anak na hinahanap din ang nawawala nitong pamilya. Pinakita sa akin ng pamangkin ko. Tuwan-tuwa po ako. Ay, dininig po yung dalangin ko ng Panginoon na ayun na po na siya na po ang naghanap sa akin. Hindi man natatandaan ni Carmelita ang mukha ng kanyang anak. Meron naman daw siyang palatandaan. Meron po siyang peklat sa ganito at saka yun po sa ulo, alam ko meron. May peklat po ba kayo sa ulo? Makilala kaya ni Carmelita ang posible niyang anak kahit iba na ang niyakap nitong pagkatao? Matupad na kaya ang wish ni Aika na makita ang kanyang pamilya matapos ang halos 2 dekada? Ito po siya. Pero magkadugo nga ba talaga sila? Susunod na! Dalawang dekada na mula nung nawala at napulot sa Lipas City sa Batangas ang nooy 5 taong gulang na si Mark John. Kaya ko sila hinahanap na gusto kong yung pera ko, hindi lang sa akin napupunta. Gusto ko rin yung, magaya ko yung sa mga nakikita ko na inilalabas sila sa simpleng bagay, ganon. Matapos i-post ang lumang litrato ni Aika sa KMJS Facebook page, may nagpakilalang sila raw ang matagal nang hinahanap na pamilya ni Aika at nakatira ang kanilang angkan sa pareho pa namang bayan kung saan nangungupahan ngayon si Aika sa San Mateo, Rizal. Pinsan ko po yung nawawalang si Mark John Lopez. 5 to 6 years old po siya nung nawala. Kahit hindi ko man siya nahanap, araw-araw siya nasa isip ko. Mahal na mahal ko siya. Para makumpirma kung si Aika nga ang
ang nawawalang si Mark John, ang posibleng ina ni Aika na si Carmelita at ang posible rin niyang pinsan na si Joy, pinuntahan ang kinaroroonan ni Aika. Kasi sabik na ako makita talaga siya. Nung mga oras na yon, si Aika nasa isang park malapit sa fountain. May 2007, baka sakaling may napansin kayo naghahanap ng ganito. Hanggang sa may nilapitan siyang babae. Ang hindi niya alam, ito na ang simula ng katuparan ng kanyang hiling na bumibilang na ng halos 2 dekada. Hello po, madam. Naghahanap po ako ng nung pwedeng makatulong sa akin. Kasi since 2007 po, 18 years po, bali ako po ito. Ito po nga. Dito ka siya natin. Mao. Ito po siya. Dito. Ay, di ko po siya. Di ko po siya. Si Malacho pa rin wala. Ayun. Tingnan mo dito yung bagay niya dito. May bagay siya dito. Meron. Mula pagkabata ko, hindi na siya tinubuan ng hair. Laki-laki na na. Sorry, hindi kita inalam. Nakatira ko ngayon sa may San Mateo, Rizal. Saan sa San Mateo? Doon sa may boundary ng Nangka. Ay, taga doon yung papa mo. Taga doon yung tita mo. Pero kahit kumbinsido si Carmelita na natagpuan na rin niya sa wakas ang kanyang nawawalang anak, si Aika may pag-aalinlangan. Bakit ang tagal? Dahil nga, diba wala naman akong katuwang sa paghahanap. Pero hinanap kita. Para patunayan kay Aika na siya nga ang hinahanap niyang anak na si Mark John, dinala nila ito sa dati nilang bahay. Ayan si Mao. Ayan si Mao. Mukhang kamukha natin na hindi. Kinakikilala niyo po? Si Mao. Ito bahay ni Tita Marley. Magkamukha po sila magkakunanay. Pamangking ko po rin siya eh. Ako po yung nagkaanak sa kanya. Pagkarating ni Aika sa bahay ni na Carmelita, unti-unti nang nanumbalik ang kanyang alaala. Sa'yo ka naalala niyo na? Lumutugma po lahat. Lumutugma po lahat ng mga ano ko. Tita Elfie. Ayan o, Tita Elfie. Ayan o, matanda mo yan. Tumalagde. Hinahanap pa namin kahit saan. Nakala mo ba nung maliit ka? Kami dalawa magkasama. Saan kami nakarating, hindi ka namin nakakalimutan. Masayang masaya, basta yung unang kita ko sa kanya, siya yun. Masaya ako kahit ano, tatanggapin ko anak ko siya eh. Proud ako sa kanya. Ayaw niya akong alisin sa area ng San Mateo kahit gusto ko nang umalis eh. Siguro, tadhana. Binisita rin ni Aika ang kanyang ama na nakapiit sa Marikina City Jail. Dito na tayo na babawasan ng ano ko, problema ko na. Masaya po ako. Ngayon buo na ako. Nagpapasalamat po ko eh. Talagang nagtagpo na po kami mag-ama sa loob ng 2 dekada. Masaya po ako. Nawala na po yung tinig sa akin. Dibdib. Matagal mang naligaw ang kanilang mga landas. Dinala pa rin sila ng tadhana pabalik sa isa't isa.
Kay Aika, ang muling pagkikita ay hindi lang sagot sa tanong ng kahapon, kundi panibagong simula para sa kanyang bukas. At sa yakap ng kanyang ina't mga kaanak, natagpuan din niya sa wakas ang tagal niyang hinintay na pagtatagpong muli. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Naharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvier mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.